Sa loob ng administratibong tanggapan ng McLean, napakabigat ng atmosfera. Ang mga dating tagapangasiwa ay balisa dahil sa mga bagong dating, matitigas ang kanilang bawat galaw at pasulyap-sulyap sa mga bagong mukha ng may halong hinala at pakiramdam ng pagiging mas mababa. Lumapit si Fabian kay Sir Dwayne dala ang mga dokumentong hiningi nito. Magaling, pilit na sabi ni Dwayne. Nagpatuloy si Fabian sa isang swabe at napakagalang na tono. Narito ang mga papel tungkol sa ani sa Castle Tesseran at ang pagtatayo ng pader sa paligid ng bayan. Pagkatanggap sa mga dokumento, nagpasalamat si Sir Dwayne kay Fabian. Ang lahat ng iba pang tagapangasiwa ay nakasulyap ng palihim kay Fabian. Pagkatapos, ang isa pang baguhan na si Lachman ay lumapit kay Sir Dwayne. Huminto siya sa tabi ng mesa at humingi ng sandali mula sa punong tagapangasiwa. Sabi ni Lachman, may maliit na pagkakamali sa budget. Sinabihan niya si Dwayne na maaari nitong gamitin ang Reuters cross-checking method upang maiwasan ito sa hinaharap. Nang marinig ang metodong ito, lubhang nagulat si Dwayne at nagtanong, anong metodo? Sa isang maliwanag na ngiti, sinabi ni Lachman kay Dwayne na dapat niya itong ituro rito. Dahil sa pagkapahiya, nagpasalamat si Dwayne kay Lachman, habang ang kanyang mukha ay namumula ng husto. Nakangiting sinabi ni Sir Dwayne sa kanila na bago pa lamang sila, ngunit malaki na ang naitulong nila sa kanya. Si Fabian ay mula sa Administrasyong Douglas at si Lachman naman ay mula sa Voltermine, kapwa sila mga demi-baron. Nang marinig si Dwayne, nakangiting sumagot si Lachman, syempre naman. Inayos niya ang kanyang magarang tanika at idinagdag na dapat silang makatulong sa kanilang bagong Panginoon dahil kinuha sila nito. Sinabihan naman ni Fabian si Dwayne na sabihin lamang sa kanila kung may kailangan ito. Ang kanilang maliliwanag na ngiti ay masyadong nakasisilaw para sa mga karaniwang tagapangasiwa, tila isang araw na masyadong maliwanag para tingnan ng direkta. Para sa mga lalaking ilang taon nang nagtatrabaho roon, ang mga baguhang ito ay hindi lamang katulong, ang pakiramdam nila ay mga kapalit ang mga ito. Nang gabi ring iyon, ang tatlong karaniwang tagapangasiwa ay nagtipon sa isang lokal na bar. Habang umiinom, nagtanong ang isa, bakit kailangang kumuha ng mga maharlika para tumulong? Nagtanong ang isa pa, kailangan ba nating sumipsap sa mga paslit na yan? Ang isang tagapangasiwa ay lasing na, mapula ang kanyang mukha sabi niya, habang lumalakas ang boses. Nasa pulong noong isang buwan lang, pinag-uusapan nila kung paano sila magsasama-sama. Tuwang-tuwa silang mabalitaan na magkakaroon sila ng dagdag na tao. Noong may daan-daang aplikante, pagod kami pero masaya, pag-alala niya, isang nostalgic na ngiti ang sandaling dumaan sa kanyang mga labi bago ito naglaho. Pagkatapos ay malakas niyang ibinagsak ang kanyang baso sa mesa at sinabi pero bakit lahat ng aplikante ay mga maharlika? Sinabi ng isa pang tagapangasiwa na dahil ito sa pagkawasak ng sarili nilang mga lupain mula sa digmaan. Ang nakaupo sa kabilang panig ng mesa ay natigilan at nagtanong, akala ba nila hindi ko alam yan? Ang masama pa rito, kailangan nating panuurin si Dwayne na nahihirapan sa pakikitungo sa mga baguhang iyon. Oo, mga maharlika sila, pero bago pa rin sila at nagtatrabaho sa ilalim ni Dwayne. Sabi ng isa, hindi na alam ni Dwayne ang gagawin. Hindi gaanong nagsasalita si Dwayne, pero sigurado akong nahihirapan siya. Nagbago ang eksena patungo sa tanggapan ni Logan. Nakatayo si Dwayne ng maayos, tuwid ang likod ngunit nakayuko ang mga mata. Nag-uulat siya sa batang Panginoon, sinasabing ginagawa ng mga bagong tauhan ang kanilang bahagi. Sa katunayan, idinagdag niya ng may mabigat na loob na mas magaling pa sa kanya sina Fabian at Lachman. Nang marinig si Dwayne, simpleng nagtanong si Logan, talaga? Nang marinig ang tanong ni Logan, nanatiling tahimik si Dwayne ng ilang sandali. Ang katahimikang iyon ay hamaba ng hindi komportable sa loob ng maliit na tanggapan. Napalunok si Dwayne ng malalim at sumagot, opo, tiyak po. Sabi naman ni Logan, maganda yan, sige iyon lang. Ngunit hindi pa rin umalis si Dwayne. Nanatili siyang nakatayo roon, tila nakabaon ang kanyang mga botas sa sahig. Nang mapansin ito, tumingin sa kanya si Logan. Nakita ang kanyang pag-aalinlangan, nagtanong si Logan, ano iyon? Nanatiling tahimik si Dwayne. Pagkatapos, tinitipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob sa isang malungkot na tono, at ubili niyang sinabi na nais na niyang magretiro. Lubhang nagulat si Logan dito. Nagpanik si Logan at agad na tumayo. Ano,
Bakit? Tanong niya. Sinabi ni Dwayne na naisipan na niyang magretiro simula pa noong nagretiro si Sir Henkel. Habang nakayuko ang paningin at sa isang atubiling tono, sinabi niyang sa tingin niya ay oras na para siya ay lumisan. Sa pagkakataong ito, medyo kinabahan si Logan. Si Sir Henkel ang namamahala sa pagsasanay ng mga bagong sundalo ngayon. Hindi hinayaan ni Dwayne na matapos ang kanyang Panginoon at agad na sinabing walang kaugnayan iyon. Nitong mga huling araw, naramdaman niyang lumipas na ang kanyang silbi. Nang marinig iyon, nagtaka si Logan, anong ibig mong sabihin? Patuloy na nakatingin si Dwayne sa sahig, hindi kayang salubungin ang matalas na tingin ng batang Panginoon. Puno ng sakit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, ang mga bagong tauhan ay mas magaling kaysa sa akin. Para sa isang karaniwang tao na gaya ko na mamuno sa kanila, hindi ito magiging maganda para sa organisasyon. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Dwayne sa kanyang Panginoon, habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi nakapagsalita si Logan sa sitwasyon. Habang hawak ang kanyang ulo, sinabi ni Logan kay Dwayne, hindi, kasalanan ko dahil hindi ko nalaman ang nararamdaman mo. Pag-isipan muna natin ito ng ilang sandali. Pumasok sa malalim na pag-iisip si Logan habang kapwa sila nakatayo roon. Lumipas ang ilang oras ngunit wala pa ring sinasabi si Logan. Ang katahimikan ay nakakabaliw para kay Dwayne na naghihintay lamang na paalisin. Biglang sumigaw si Logan, sige. Nagulat si Dwayne sa biglaang pagsigaw. Nang may pananabik, sinabi ni Logan kay Dwayne na isa na rin siyang maharlika ngayon. Ito ang lulutes sa lahat. Sa narinig kay Logan, lubos na nabigla si Dwayne. Bahagyang nakanganga ang kanyang bibig, hirap ay proseso ng kanyang utak ang mga salita. Sinabi ni Logan na kapwa sila naging pab-aya ng kanyang ama. Napagtanto niya na ang istruktura ng kanilang mundo ay nagbago na at nabigo silang iangkop ang kanilang mga gantimpala. Ang mga manggagawang nanatili sa tabi nila sa buong panahon ng digmaan ay nangangailangan ng sapat na pabuya. Isa itong pagkukulang sa kanilang panig. Habang sinasabi iyon ni Logan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Dwayne. Nagtanong si Dwayne kay Logan, nanginginig ang boses. Akala niya ay nagamit na ang lahat ng pwestong inilaan ng hari. Hindi pinansin ni Logan ang pag-aalala ni Dwayne, sinabi lang niya na sigurado siyang mabibigyan sila ng hari ng dagdag na posisyon para sa baron kung hihilingin niya. Sinubukan pang humangal ni Dwayne dahil sa kanyang praktikal na pag-iisip, sinabing pakiramdam niya ay pang-aabuso iyon sa kapangyarihan. Sabi ni Logan, okay lang. Siya na ang tatanggap ng sisi para sa kanilang mga tapat na manggagawa. Nagbago ang eksena patungo sa kabisera sa palasyo ng hari. Ang Archduke, ang tagapayo ng hari, ay nakatayo ng may bakas ng pag-aalala at mabigat na loob sa harap ng silid ng hari. Nang may pagkabahala, patuloy na inuulit ng Archduke sa kanyang isipan ang nangyari sa loob kanina lamang, ang alaala ay tila isang trahedya. Nang makita ang labis na pag-inom ng hari sa gitna ng tanghali, tinanong ng Archduke ang hari ano ito. Sa isang walang baalang paraan, sinabi ng hari sa Archduke na sinabi na niya ritong isa itong seremonya. Ito ang huling araw ng 27th ceremony, sabi ng hari, hiniling niya sa Archduke na payagan na siya rito. Sinabi ng tagapayo ng hari na ang 27th ceremony ay para sa siyam na Diyos ng langit. Dahil may 3 araw na nakalaan sa bawat Diyos, tinanong niya ang hari, paano po kayo nakakainom ng ganito sa gitna ng isang sagradong seremonya? Habang hawak ang baso ng alak, binaliwala lamang ng hari ang tagapayo, at sinabing masyado itong nag-aalala. Kaya raw niyang kontrolin ang sarili. Magsasalita pa sana ang tagapayo, ngunit pinigil niya ang sarili at humingi ng paumanhin. Sabi ng hari, oo, marahil ay medyo nalihis nga tayo, at nagtanong, ano ang nagdala sa maharlikang tagapayo rito? Sinabi ng Archduke na naparito siya upang itanong kung ano ang susunod nilang hakbang para sa House Wolves. Sabi ng hari, malapit na niya itong harapin. Nagkasala sa akin ang House Wolves, ngunit ang demotion at ang pag-iwan sa kanila ng kalahati ng kanilang lupain ay tila sobra naman. Napansin ng Archduke ang lalaking malamang na lumalason sa isipan ng bagong hari. Ngunit pinili pa rin niyang isipin na marami ng pinagdaanan ng hari, at sigurado siyang kailangan lang nito ng oras para magluksa. Sinubukan ng Archduke na bigyan ng pag-asa ang sarili, iniisip na kapag natapos na ang hari sa pagluluksa, sigurado siyang makakatayo itong muli.
Kailangan niyang maniwala rito alang-alang sa kaharian. Habang papaalis ang Archduke, isang maharlikang mensahero ang lumapit sa kanya. Sinabi nitong mayroong komunikasyon para sa korona. Nagulat ang Archduke at nagtanong, bakit mo ito sinasabi sa akin? Nang makita ang pag-aalinlangan ng mensahero, naalala ng Archduke ang kalagayan ng hari, ang kalasinggan, ang kawalan ng pakialam. Bumantong hininga siya at sinabing dalhin sa kanya ang mensahe. Siya na ang bahala rito. Bakas ang tensyon kay Logan sa kabilang panig at akmang babatiin na ang hari. Ngunit nakita niyang ang kanyang guro, ang Archduke, ang kaharap niya. Sa gulat, nagtanong si Logan, bakit po kayo ang sumasagot? Ang hitsura ng Archduke ay napakalungkot. Nang makita ang kanyang disipulo pagkatapos ng ilang panahon, sinabi ng Archduke na matagal na silang hindi nagkikita at ang mahal na hari ay abala sa ibang mga bagay. Sinabihan niya si Logan na sa kanya na lamang makipag-usap. Nagtanong si Logan, ano pong nangyayari? Wala naman, sabi ng Sword Duke. Sa narinig, lubhang nagulat si Logan, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip sa mga posibleng sakuna na namumuo sa kabisera. Sinabihan ng Archduke si Logan na huwag mag-alala at sabihin na lamang kung bakit ito tumawag. Ipinaliwanag ni Logan ang lahat sa kanyang guro, ang krisis sa administrasyon, ang galing ng mga bagong dating, at ang kanyang pagnanais na gawing maharlika si Dwayne upang mapanatili ang kaayusan sa McLean. Matapos marinig ang lahat, kinumpirma ng Archduke, kaya, tanging titulo lamang ang hinihiling mo, hindi lupain o iba pang gantimpala. Habang medyo kinakabahan, sumagot si Logan, opo, syempre. Sa isang malalim na buntong hininga, sinabi ng Archduke, sige, kakausapin ko ang hari. Binalaan si Logan, tandaan mo ito. Ito na ang huling pagkakataon na makakakuha ka ng gantimpala. Sabi ni Logan ay tatandaan niya iyon. Natapos ang tawag, at ang asul na liwanag ay naglaho. Huminga ng malalim si Logan, bumalik ang katahimikan sa kanyang opisina. Naisip niya na alam niyang papagalitin siya ng kanyang guro, ngunit tila iba ito kaysa sa dati. Pinutol rin nito ang tawag ng hindi nagpapalam. Nagtaka si Logan, may nangyari nga ba talaga? Si Dwayne, na nakikinig pala sa labas ng pinto, ay patakbong pumasok. Umaagos ang luha sa kanyang mukha at bigla niyang niyakap si Logan, dala ng matinding emosyon. Habang umiiyak, tinanong ni Dwayne ang kanyang Panginoon, bakit niyo po kailangang gawin ang lahat ng ito para sa isang mababang taong tulad ko? Ano ba to? Sabi ni Logan habang pilit na itinutulak palayo ang matanda. Ngunit hindi nakikinig si Dwayne. Kumapit siya sa tanika ni Logan na parang isang bata. Habang humahagulgol, sinabi ni Dwayne na magsisilbi siya sa McLean hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Dahil sa pagiyak ni Dwayne, nabasa ang damit ni Logan. Nararamdaman niya ang init ng mga luha na tumatagos sa kanyang suot. Nadidiri, sinabihan ni Logan si Dwayne na bumitaw na. Nagbago ang eksena sa ibang dako. Isang babae ang tumatakbo patungo sa isang karwahe. Isang katuwang na kabalyero ang pilit na pinipigilan siya. Tinanong ng kabalyero ang dalaga, totoo bang aalis kayo? Paano kung may mangyari? Habang sumasakay sa karwahe, sinabi ng dalaga na wala silang magagawa. Nawala ang lahat sa kanilang pamilya pagkatapos ng digmaan. Naalala niya ang kahihiyan ng kanyang pamilya, lalo na nang lumuhad ang kanyang ama sa palasyo ng 4 na araw, isang tahimik na pagsusumamo para sa awa na hindi kailanman tunay na ibinigay. Taglay ang determinasyon, sabi niya, ngunit hindi pa ito ang katapusan.